Kim, super bantay daw kay Paolo sa taping sa Cebu. Present kahit wala sa eksena, have or wale. Ako, katulad na pinag-usapan natin kanina, di ba? Yan mga yan nakikita lang namin yan sa X na, at mas marami pa pong lumalabas na ganyan. Baka sabihin nyo, ginagamit namin. Talaga namang ginamit namin. Kasi kalat na rin naman yan. Kalat na rin yun naman nga, yan. actually, yung napaisip ako na, nga, no, nakita na agad yung look ni Kim Chiu. Pero again, dun lang naman ako sa, at least yung nag-generate na publicity. Kita man daming tao, lapit-lapit. Ako feeling ko, sa first part pa lang yan ng teleserye, magbabago ang itsura ni Kim. Magbabago siya ng pananamit, magbabago siya ng klase ng makeup, at yung kulot na yan, medyo mauunat na yan ng konti. Hindi na siguro ganyan yan. Siyempre, merong character dyan si Kim na somehow, sa kalagitnaan, magbabago siya dahil kay Paolo siguro. Okay. Nahihilo na ako. Palitan siya. Hindi nakakarating si Kim sa pupuntahan. Pero ito nga, super bantay daw kay Paolo sa taping sa Cebu. Siguro dahil isang bahay, isa lang pinanggagalingan nila. Sasabay na lang sila sa van para kahit walang, hindi sasalang yung isa, nandun na rin sa location. So, kailangan din naman lang magtulungan sa eksena, di ba, pag ganon. Dahil may pinanggagaling. Bago kunan yung isang eksena, may pinanggagalingan yun. Baka ang pinanggalingan nun, sila rin dalawa or kaya si Kim. Okay lang naman. Wala namang yatang gagawin si Kim. Di mag-stay ka na lang, di ba, sa... Hindi, lalo si Paolo. Si Paolo daw nag-ano. Siyempre siya. Nandun siya lagi. Ano to, mauna ka sa bahay ni Kim? Kasi yata may mawala pa doon. Charot-charot lang yun, Charot. In-assume talaga namin, nandun talaga tomato. Pero tama naman yung pinag-usapan namin. Kung pwede lang naman, di ba? But anyways, knowing ano naman talaga Paolo, ganun naman talaga siya. Maaalaga naman. Nandun talaga lagi sa set. Tsaka syempre, dalawa na lang kayong artista or tatlo kayong nandun. Di ba? Alam naman maghiwalay at maglayo pa kayo. Tsaka hindi naman tayo dapat maghiwalay. Ano ba yan? Maraming magagalit. Oo. Di ba? Paano ayusin? Ayan. Ano ba? Parang ganyan ang uniform ni Heidi. Si Heidi Lin. Nung nag-ano siya, nabukal. Oo. Borta. Ayun. Ayan. Okay na yan sa akin. Okay lang naman. Talagang tama lang naman na gano'n. Pero yun nga, balikan ko lang. No? Katulad yun, actually, napakaraming video na gano'n. Maraming picture na gano'n ng look ni Kim. Pati alam na natin na... Meron nga na, akala mo red carpet, naglalakad siya sa gitna. Tapos ang daming tao sa paligid. Although may bakod, pero kaya lang daming tao. Maraming tao. Binarikadahan na. At lahat yun may camera. So alam nyo na kung ano yung mga unang eksena ng pelikula. Di ba? Na nasa isang mataong lugar si Kim, tapos ganun ang kanyang character. Hindi nyo lang alam kung ano ang trabaho ni Kim, kung ano ba, baka fixer siya or something. Fixer, ganun ang itsura. Or baka nag-aayos siya ng mga dokumento, di ba, galing siya ng office or sa kung ano man, di ba? Parang si Erin Brockovich, di ba? Okay. Pero baka ako wala lang to, wala pa namang nilalabas na ang Dreamscape Feeling ko, since parang City Hall yun, sa Lapu-Lapu City Hall yun, baka may hearing to. Pwedeng may hearing. Diba? Oo. Pero ganun ang outfit mo sa hearing. Baka may hearing din. Ang daming pwede. Baka dun, kaya lang, kung hindi ka nang pwede magtrabaho na ganun yung outfit. Kaya O baka naman may sisingilin dun si Kim dahil nagtitinda siya ng longganisa, ng tisino, mga ganon, ng tapa. Di natin alam di ba? Or baka nagpapa 5-6 si Kim. Basta feeling ko baka mga ganon, kaya nandun yung character ni Paolo. Correct. Yeah, well. Or baka sa isang firm nagtatrabaho si Kim, tapos meron siyang tinilang mga documents or kung ano man. Mga ganon, di ba? Pero ano yung character para pang 70s, di ba kakanta ka, put at the door. Tsaka miniskirt siya dun, di ba? Miniskirt. At may malaking belt na gano'n. Parang di ba yung parang nila Aga Mula, di ba? Ano ba yung punk, di ba? Yung outfit na punk. Pwede rin kaya itong mga ganong era? Ano ganun? 80s or 90s? So nag-throwback sila, gano'n? Baka pwede din I think. Kasi yung buhok ni Paolo, nung time na hindi pa uso naman talaga yung ganon sa lalaki. Hindi ang uso noon, brush up. O baka brush up din yun sa kanya. Yung Kim kasi yung outfit parang, kung katulad niyang binention mo yung kanta, baka pwedeng yung era na yan. Ganyan. The Punk nila Mia Prat, sila. Oo. Ato si
Si Valdez, yun si Yula. Yula Valdez. Yeah, siguro din medyo dapat old yung location. Baka lapu-lapos. Kaya lang dapat magaling ang direktor at magaling naman si kasi isang ano lang yan, makikita yan ng mga pagkakaiba at na ano yun naku, napakagastos, bibihisan mo ng pati mga tao, yung mga nagtatrabaho doon, bibihisan mo. Well, hula-hula lang naman natin. Malay mo naman natin kasi bigla ako naisip, oo nga no. Baka outdated talaga yung fashion style ni Kim. Na ganun yung character niya, baka siga. Kasi nga, di ba parang pinag-uusapan, kung dalawang ang gagawin ni Kim, isang pelikula at isang teleserye, may isa doon na mala period. May isa doon na parang, yun nga, medyo, kung tingin ko baka 80s or 80s, di ba? Baka lang tingin ko lang. Kasi sa itsura nga ni Kim, look ba yan ngayon? May mga ganon, may mga ganyan. Kasi kung punk-punk ang look ni Kim, dapat naka-heavy siya. Naka-gray or dark na eyeshadow, mga ganon. Naka-eyeliner siya. Pero tingnan natin. Oo nga, parang exciting. Exciting, Pinag-iisip tayo. Ano ba yan? Yung problema namin, ganyan. Pero exciting pag ganun kung binalik sa mala 90s ang eksena. Eto, nagulat ako sa sunod nating item. Okay. Ako nagulat ko, parang nag-isip ako, talaga ba? Parang nawalan ako ng na-detach ako dito sa mga issue na to. Na yung nakaraan ni Paolo, parang inuungkat ngayon, di ba? Na nagkaroon ng nababanggit si Jewel Mitch. Si Jewel Mitch kasi, minention niya rin niya na parang isa nga si Paolo sa naging super close sa kanya. Parang nanligaw din sa kanya noon. Jasmine Curtis Smith. Yes, ayan. May mga date nung araw. Alam ko naging jowa ni Jewel si Richard Gutierrez. Oo, di ba siya nga yung tinatawag ni Tita Annabel dati, babae sa dilim. Kasi hindi naman talaga nilalantad ni Richard noon, di ba? Pero ang ganda-ganda ni Jewel. Kaya nga. Maganda. Kaya nga, kasi alam naman natin kung sino talaga naging jowa rin din ni Paolo noon, di ba? Casey Concepcion, di ba? Of course, baka pag-awayan na naman nila si Paolo tsaka si Casey Concepcion. Noon, di ba? Naging sila. Sumunod pa nga, di ba, tinanong ni Casey. Talaga? Yes. Tapos, di ba, sumunod pa nga si Paolo sa sa Paris. May mga ganun pang ganap noon. Tapos, sa isang interview ni Chris Aquino noon. Yan parang given yan. Ito lang mga bago. Ito lang mga bago, yung Jewel and Jasmine. So, gwapo talaga si Paolo. At marunong siyang pumili. Oo, pag tinignan mo rin naman, Yung track record niya sa pagkakaroon ng mga jowa, di ba, manililigawan, ang gaganda. Jenny Gutierrez, di ba, si Jewel Mitch. Tapos si Casey Concepcion. Yes. May model, di ba? Kahit paano naman si una niyan? LJ. Si LJ. Yun, diba? Si LJ Moreno. Batang-bata pa siya. Oo, ang cute-cute naman ni LJ. Pero feeling ko parang halos magkahawig si LJ tsaka si Clarice, no? Parang gano'n naisip ko. Pwede. May mga gano'n. Maputi lang diba? siya, no? Si LJ kasi kainitan naman ng mga ganung look Naalala mo yung mga F4. Yan, di ba? Nauso rin sila. Ayan, mga ganyan. But ito. So, pero hindi siya bet. Kasi pag nabasa mo, ang nega nung reaction. Oo nga. Yung parang hindi nila bet na nauungkat pa yung past. Ayun naman nagiging toxic na nga, yun diba? Nga, parang ang hirap ngayon, di mo na ba pwedeng pag-usapan yung past? Parang, katulad yung nangyari dito sa atin, pinag-uusapan lang natin, Kim, pinag-usapan natin si Gerald tsaka si Sian. Nagagalit sila, di ba? Nagiging sila. Toxic. Siyempre, past yun Hindi naman pwedeng hindi mo pag-usapan yun. At saka yung show po namin, hindi lang para sa isang grupo lang o isang mundo lang. Pwede naman pag-usapan, napag-uusapan lang naman yun kasi nga may mga, to be honest, may mga fans din kasi naman talaga yun. Nagiging obsessive na kayo, hindi na pwede yan. Tsaka, hindi to, nasa history na yan Kumbaga, nasa history ng mga balita, na maungkat at isang Google mo pala, isang type mo pala ng pangalan. Nabaw si Kim, type mo, lalabas yung mga pangalan. And then, ilang movies ang ginawa, ilang teleserye ang ginawa ni Kim dati kay Gerald and Sian. Ganon din naman kay Paolo. Ito lang kay Paolo, medyo na-surprise ka din, di ba? Na-surprise ako. Meron mga lumalabas. Kasi dati hindi ko na masyado binibigyan ng attention ng mga ligaw-ligaw na ganyan, yung mga ganon.
yun nga kay Janine Gutierrez, kay Casey Concepcion, na parang, oo nga, no, may ganun nga pala talaga noon. Pero yun nga, hindi nila bet, kasi parang, yun yung sinasabi natin, parang, ba't ganun, lahat na lang, dinidikta na ng mga fans. At saka sinasabi may demolition job daw. Kasi bakit daw sabay-sabay, sunod-sunod naglalabasan? Ha? To think na gumagawa nga ng project ngayon. Well, sabi nga nila kasi busy ang Kim Pao ngayon, dapat hindi sinasabayan ang mga ganun issue. Hindi naman po pwedeng iikot lang ang mundo sa gusto ninyo. Hindi ganon. At saka maganda nga ito, maraming pinag-uusapan. Ibig sabihin, sikat at inaabangan talaga yung serye ng mga idol nyo, ng paborito rin naman natin. Maganda yung wag na kayo magnega, magpasalamat na lang kayo dahil yun yung pangarap na magkaroon sila ng panibagong project na hindi naman talaga nagtagal ng bonggang-bongga bago nasimulan. Nangyari na. Kumbaga, dininig ang mga panawagan nyo magkaroon sila ng serye. Dapat matuwa kayo. Huwag nyo nang haluan kasi ang ganda-ganda nagsimula yung mundo ng Kim Pao, good vibes noon tapos biglang may mga ganito, kayo nag-aaway kayo, nagko-call out sa isa't isa. Tsaka hindi ko maintindihan, para halimbawa, nabasa ko yung mga comments dun kay Jewel, para banata na naman si Jewel, ang dami-dami. Parang tumahimik ka na, no? Masaya na si Paolo kay Kim. Wala namang sinabi siguro si Jewel tungkol na gusto niyang whatever, di ba? Kasi ginagamit daw kasi kung porket sikat na. Kung di raw sikat si Paolo ngayon, hindi naman daw yan mention. Kasi unang-una, wala namang intensyon na si Jewel na bumalik ng Pilipinas at mag-artista. Wala nang ganon. Happily married na siya. Kaya dito pa sa showbiz si Jewel or kaya magbabalik pelikula siya at nabang pwede nating isipin yun. Pero ngayon, wala tsaka hindi naman siya nagsimula nun Kumbaga, naungkat lang. Tsaka pag tinatanong kasi sila, di ba? Halimbawa, si Boy Abunda nag-interview sa kanya, pwede mo ba namang hindi sagutin yung mga nun? Pero anyways, alam mo, ako, wala akong problema sa ganyan. First lang, kasi isa lang ibig sabihin yan, relevant talaga si Paolo Yun talagang kailangan. Kasi to be honest, kung di naman binanggit si Paolo, di ba? Parang ano ba? At saka, hindi naman pwedeng umikot lang naman ang mundo nung isa't isa sa isa't isa. Diba? Ibig sabihin, hindi pwedeng umikot ang mga issue ni Paolo, kay Kim lang at si Kim kay Paolo. Yes. May lalabas at lalabas dyan. Para at least, hindi na palaging puro na lang tayo kakain ng adobo. Siyempre, kinakailangan para may iba naman yung panlasa natin. Diba? Minsan may tuyo, may danggit, may mga ganun, may minudo, may mga ganun, para mas lalong sumarap ang panlasa natin. Tsaka, hindi talaga pwedeng kalimutan ng past. Hindi pwedeng kalimutan yung kasi kaya ka na nababanggit at mababanggit yan Hindi pwedeng gano'n na lang. Tsaka hindi naman namin pwedeng pag-usapan palagi Kim at Paolo. Mababanggit pa rin naman natin si Gerald para kay Kim, Gerald, si Sian. Tapos si Paolo, mga Janine Gutierrez, mga gano'n. Siyempre, nasa trabaho kami na journalist po kami, broadcaster. So hindi naman po sponsored ng isang grupo lang. Kaya nga natutuwa ako sa comment na nung pinag-usapan natin yung may Gerald Anderson tayo, sinasabi ng iba doon, ba't kailangan pag-usapan yung bla bla bla. Tapos meron ako mga comment na nababasa, trabaho nila yan, intindihin nyo. Hindi naman, tama naman yun. Siguro yung mga nagninega talaga, yun yung mga obsessive na, tapos yun yung mga gusto lang na maging pabida. Sabi na ko, ang naman nito, ang masyadong solid, talagang pero hindi talaga pinagtatanggol, pero hindi rin maganda. Sa isang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi ni Jewel Mishe ang tungkol sa kanyang nakaraan kasama si Paolo Avellino noong kanilang Starstruck Days. Ayon kay Jewel, si Paolo ang pinakaseryosong nagpakita ng interes sa kanya noon at naging malapit silang dalawa. Bagamat hindi sila naging opisyal na magkasintahan, naging close sila at si Paolo ang kanyang tagapagtanggol sa panahong yon. Gayunpaman, ang pagbabanggit ni Jewel kay Paolo ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May mga nagsabing ginagamit umano ni Jewel ang pangalan ni Paolo para makabalik sa showbiz, habang ang iba naman ay nagsabing masaya na si Paolo sa kanyang kasalukuyang relasyon at dapat na lang mag-move on ang lahat. O nga, kaloka talaga ang naging reaksyon ng netizens sa simpleng pag-mention ni Jewel Mishe kay Paolo Avellino. Ang daming nag-react at parang lahat may opinyon. Pero kung susuriin mo, ang dami ring liar sa isyung ito. Ano ba talaga ang nangyari? Nagkuwento si Jewel Mishe sa isang panayam kay Boy Abunda
at inalala lang niya ang bahagi ng kanyang early showbiz life. Natural lang naman na sa ganitong klase ng interview, may mga pangalan talagang mababanggit, lalo na kung naging bahagi sila ng personal na journey ng isang tao. Pero dahil Paulo Avellino na ang nabanggit, nakasalukuyang sikat at may public kilig connection kay Kim Chiu, naging trigger ito sa ilang fans. Bakit nga ba nag-react ang fans? May ilang fans na sobrang invested sa kasalukuyang relasyon o tandem ng kanilang idol, kaya kahit simpleng pagbabalik tanaw, ay tinitingnan nila bilang panggagamit o pang-intriga. Dahil ngayon lang muli nagkaroon ng media exposure si Jewel, may mga naghihinala na baka comeback strategy ang pagbanggit sa isang sikat na pangalan. Sa panahon ng social media, mas pinipili ng mga tao kung anong narrative ang gusto nilang sundan. Kapag may ibang kwento na sumingit, parang nababali yung ideal nilang version ng love story ng idols nila. Pero may mali ba talaga si Jewel? Kung titingnan sa mas malawak na konteksto, wala naman siyang ginawang masama. Nagkuwento lang siya ng totoo at hindi naman siya ng intriga o nanira. Walang mali siya ang tono niya based sa mga quotes na lumabas. Ganito talaga sa showbiz. Kahit simpleng kwento, pwedeng maging kontrobersya, lalo na kapag ang mga pangalan ay may bigat at konektado sa ibang sikat na personalidad. At minsan, ang mga fans, dahil sa sobrang pagmamahal, nagiging overprotective. Pero sa dulo ng araw, lahat ng tao may karapatang ikuwento ang nakaraan nila, lalo na kung bahagi iyon ng kanilang buhay at paghubog bilang tao.